Hi guys, so this is Yan Kiranta and welcome back to my channel. Sorry, medyo maingay kasi nasa province ako and kakauwi ko lang. Itong vlog na to, ito yung ginawa ko sa rhinoplasty na nakatapos lang last February 27, 2026. So, bago tayo mapunta doon, gusto ko lang i-share bago ko gawin or bago ko i-consider yung sarili ko na gawin ko na siya. Ever since talaga, sobrang hindi na ako confident sa ilong ko before. Kasi feel ko talaga hindi talaga siya maganda para sa akin. Well, ang dami nagsasabi na maganda naman. Pero ako, on my own, hindi talaga siya maganda. Kaya, nung binigyan ako ni Doc Yapi ng opportunity na gawin yon, syempre, grinab ko kasi yun nga, matagal ko na siyang gusto, matagal ko na siyang pangarap. But this time, bago ko ipakita sa inyo, gusto ko ipakita clip paano kami nag-come up bago ako gawan ng ilong. Una, pumunta muna ako kay Doc Yapi for consultations. Chinek niya kung ano yung mga dapat gawin or kung ano yung mga gusto niyang gawin sa akin, kung ano yung gagawin niya sa ilong ko, like that, and explain niya yun. So, mapapansin medyo mababa dito. No? Pag nasa view ka, medyo lubog. So, itataas natin konti para gumuran siya. And then, we will use a Gore-Tex even for that. Kung wala naman sa tenga, litan natin to. Tapos, tulisan natin konti lang. Tapos, litan natin to. Yeah? Konti lang. Tapos, pag-isip Saka laging na sisita talaga yung nose ko na ang liit talaga ng nose mo. Ginagana nila ako lang. So, mapapansin mo, pag tumaas to, yan, hinga ka. Ay, mas maluwag, di ba? Luluwag yan. Di ba? Ganun na wala yun. Luluwag, di ba? Pagising mo, malaki na boobs mo. Yung boobs na yung ilong. Ano ba pinag-usapan natin? Ilong. Oh my God, joker pala to si Doc Yapi. Ilong pala. Sobrang panguba ako doon. Pag side view ka kasi, no? Medyo mababa talaga. Nagawa si ate ko. Oh my God, grabe pala dito sa Daikut Clinic. Medyo maano. Pero pag Real talk lang, kau naman. Pero you're so pretty. Thank you You're so po. pretty. Grabe. Pretty pa mo. Kaya sobrang pinag-isipan ko talaga to. Sabi ko, lo, sobrang... Hindi, game yan. Bahala dyan. Next week daw. Kaya ba? Next week. Oo. Bahala siya. Wala ka naman sakit-sakit, no? High Wala, blood, wala, no. diabetes, asthma. Payat lang ako, tignan mo ka lang may sakit. Pero wala naman po ako. Sakit sa puso, wala. Wala. Broken hearted, hindi. Hindi masaya naman. Yan! Okay. Sige. Magpalabis ka na, magpa-clearance ka na. Wala kami ininom ng gamot. Vitamin E, fish oil, ginseng, biloba, omega-3, glutathione. Gluten, pero para sa hair. Kasi stop ko naman nila. Okay. Vitamin C lang pwede. Okay. Tapos, usap na kayo para laban na. Tapos pala, dala ka ng wish pick ng nose na gusto mo, o pwede ako na lang din. Meron akong parang inspo. Sige nga. So, the whole procedure takes about mga 2 to 3 hours. Tulog ka naman ako. Okay. Pero may pain naman after, wala. It's more of swelling and tightness. Parang alam mo, parang magala. Pero hindi siya, parang oh my God, parang ako pinaparusahan na Diyos. Hindi naman ganun. Game Game. na ako. May date na po, Doc. Ito, usap na kayo. Sige. Relax muna kita. Alright? Alright. Thank you, you. Doc. Thank Thank you so you. much po. After that, nagpa-medical ako at ng test na kailangan para maging okay yung isang pasyente. Bago ka talaga operahan, kailangan mo muna i-check kung talagang okay ka ba dito, kung wala kang ibang sakit na iniinda, ganyan. Para na rin yun sa sa safety ng bawat isa. Tsaka sila nag-set ng schedule kung kailan ako operahan, kung anong araw yung operation date ko with my rhinoplasty. And yun. So, napagkasunduan na March 27, 2026 yung scheduled rhinoplasty ko. Okay, hi guys. So, this is the day for my scheduled rhinoplasty kay Doc Yapi and kinakabahan ako. Kinakabahan ako guys actually. Hindi ko alam kung kaya ko siya. But
update ko na lang kayo pag nandun na kami and ayun lang. Yeah, see you there. And say bye-bye to my nose. Say bye-bye to my nose. Actually, bawal pala mag-makeup or anything kasi eto na yung operation ko. So, bawal ng kahit ano. Bawal ng earrings. Kailangan mag-fasting. So, nag-fasting naman na ako. So, yeah. Si Lord na ang bahala. So, pagpunta namin doon, nagpirma lang kami, lahat ng mga kailangan papers, contract, lahat, pinirmahan lang yun. And then after that, yun na. Once na ganda naman namin is the skin. Yung, ano niya, Morpheus at saka sleep. Kung tatanungin nyo ako, ano ba yung feeling yan? Ano yung feeling nung operahan ka na? Ano yung feeling? May pain ba? Ano yung mga iniisip mo nung panahon na yun? Okay, so nung una talaga, syempre pangarap ko siya. Nung mga siguro wala pang schedule, nung nagpapacheck up pa lang ako, nagpapamedical, excited ako. So, shit, sana tomorrow magkaroon ng schedule. Okay na ako, gawin na ever. Kung mas maaga, mas okay, ganun ako. Excited ako. Yun lang na-feel ko. So, nung mga wala pang schedule, talagang sobrang eager ako na matuloy na mangyari na sana magkaroon ng schedule. So, nung nagkaroon ng schedule, parang in-inform ako ngayon and then I think 3 days na lang magti-27 na. So, parang 3 days na lang hintayin ko. So, I wasn't ready pala. All this time, hindi pala ako ready. Akala ko ready na ako. So, kinakabahan ako abang papalapit yung araw ng operation date ko. So, nung operahan na ako nung araw na yun, kinakabahan na ako as in. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Gusto ko na mag-back out. Gusto ko na parang sabi ko, sobrang nag-anxiety na ako. Feel ko, baka iba mangyari, baka kung ano mangyari, baka hindi maging maganda yung result. Syempre, normal yun sa isang pasyente, normal yun sa isang tao. Well, malaki yung trust ko kay Doc Yapi, kasi Doc Yapi niyan eh. Pero ikaw, on your own, wala kang trust sa sarili mo na magiging maayos ka, mga ganyan-ganyan. So, parang ako, Oh my God. Ano yung ma'am? kaya yung kanina kayong dating gawa. Oh my God daw. Oh my God! Okay. Tayo. So, bakit anong gusto mong gawin? Puso, puwet. Tawad daw. Nakikita mo takbo pag tubig. Okay? Yes! So, the whole procedure takes about 2 to 3 hours. And then tulog ka naman the whole time. Yun naman ako medyo hindi kinakabahan kasi sabi ko, hindi ko naman makikita yung process. Yes. So, tulog ako. That's why, grateful ako kay Doc Yapi. Game na tayo, di ba? Kapag na yung dream ko. Yes, let's go. Let's do this. Ano? Game na tayo? Game na, game. Yes, tandaan niyo guys, this is where the magic begins. Let's go! Kita niyo na lang. Nung time na yun, lalo na nung papasok na ako sa operating room, gusto ko na talaga mag-back out nun. Kaya lalo na iniwan pa nila ako na pinaghintay pa ako nila ng 5 minutes dun mismo sa operating room. Siguro kasi inaayos nila yung mga gagawin, mga gagawin, ganyan. And then lunchtime kasi yun eh. So, naghintay ako na I think 5 minutes pa. Pero naka-lab suit na ako nun. Okay guys, so nandito na ako guys. Okay, so hinihintay ko na lang si Doc na pumasok dito. So, nag-standby na ako and yeah, gagawa na ako maya-maya lang. Iba po na ako. So, wala nang atrasan to guys kasi naka-lab suit na ako. So, yeah, this is it sa operation. Tulog naman ako so hindi ko alam ang mangyayari but I trust Doc Yapi with this and siya nang bahala sa akin guys. Bumuni-muni ako doon, iniisip ko, mag-back out na kaya ako, baka binigyan talaga ako ni Lord na mag-isip para, hindi ako mapahiya, para
anytime pwede ako mag-back out. Ganun na yung inisip ko na, what if sabihin ko na hindi ko na po itutuloy at wag na lang. But, thanks God, binigyan talaga ako ng lakas loob na, sige na, push mo na yan, go mo na yan. Nandyan ka na. Naka-lapsuit ka na, so gawin mo na. Meron na lang siya. Open, close, tuloy-tuloy. Grip lang. Grip tight. And then exhale. And then exhale, tuloy-tuloy. Exhale na konti, sorry. Okay. Sige, tuloy-tuloy. Kaya ayun, ginawa ko na, nag-go na ako, kung pinahiga na nila ako, pinatulog na nila ako, and yun na, wala na akong maalala kasi during the operation, tulog ako, may anesthesia, tulog ako, wala kang mararamdaman na kahit anong sakit, guys. Magigising ka na lang na, okay, gawa na ilong mo. Nung pinatulog ako, wala na akong naramdaman, pagkagising ko, groggy ako, nasa wheelchair ako, suka lang ako ng suka, tapos masakit lang yung ulo ko, which is normal kasi anesthesia. Dahil yun sa anesthesia, kaya ka groggy and kaya masakit ulo mo. Nahihilo siya. But, alam ko case to case yan eh. Alam ko, depende sa iba kung ganun sila. Or, kasi ako, ganun talaga yung na-experience ko. But, ayun na nga, back to the story. Pagkatapos nun, umuwi na ako ng bahay. And, ayun na, nagbilang na ako ng 7 days ng itsura ko. Day 1. Days post-op. 4 days post-op. Kasi, after 7 days, babalik ako kay Doc Yapi para ayusin yung tahi ko. Pero normal po yung bumabara yung ilong. Oo, ma'am. Kasi may Pagkatapos ng operation naman, may ibibigay sila medicine sa inyo na nakapack na. I think good for 1 week na yon na antibiotics, tapos painkiller, tapos I think yung mga basta parang essential siya na pampalinis ng tahi mo para maging maayos at para hindi na magkaroon ng infection. So, bibigyan ka nila nun. Feel ko lang talaga, unang araw, is sobrang, syempre first time ko. So, mangilo na hindi ako mapakali kasi syempre ganda ka ganun ka lang, bawal kang gumanon-ganon. So, mangilo, mabigat sa mukha, parang ang bigat-bigat ng mukha mo kasi meron kang yung dito. Hindi nakalimutan ko anong tawag doon, yung blue na ganyan. Sobrang ngilo, parang ayaw mo ng hangin kasi mangilo dito sa part na to. Kung na-experience nyo na yung nangingilohan kayo ng ngipin, isipin nyo na lang na mangilo yung dito nyo, na ganong feeling. Kaya, which is bago sa akin, bago sa pakiramdam ko. Kaya sabi ko, oh my God, ganito pala feeling. So, sobrang anxiety pa ako kasi magang-maga yung mukha ko. Alam nyo guys, normal yun sa mga bagong na-operahan na talagang nag-anxiety sila. Kasi yun nga, hindi mo alam kung magiging maganda ba yung result. So, tiniis ko lang lahat yon. Nagbilang lang ako ng 7 days. Ni-record ko lang lahat ng itsura ko nung 7 days na yun. And that's it. Bumalik na ako kay Doc Yapi. And then, kung napanood nyo yung mga TikToks ko na 1 week post-off, yun na yun. Tingnan mo naman yan, no? Ayan, ha? Achieve yan, ha? per day po yan. Hindi, tetalan ko. Natural lang. Mas mawala. Eh. Sir, you, oh.
Diba? So, hindi siya avatar for life, mag-apa to. Diba? Ito, lilit pa lahat to. Mag-apa lahat. So, lilit pa lahat to. Hindi ko na nililitan yung ilaw kasi nga, humaak na naibig na yun. Ganda na, diba? Dok, ano tawag dito sa, ano? Kasi di ba yung iba, silicone, tas yung Ito Gore-Tex. What we use is Gore-Tex. So, I use Gore-Tex for the bridge. And then yung cartridge na kinuha ko dito is the one I use for the tape. Kaya mapapansin mo, kaya pointed na pointed yan. Kasi para hindi bumutas. That's why you use your own cartridge. O, diba? Nakaganoon na. Oo, kasi nag-ano yung iba, may ano dito, di ba tayo? Tapos ako dito lang sa gitna. Ito kasi, initially I planned to do the inner plastic. Pero kasi nung tinulak ko na yung tip at humaba na siya, gumano na yung ilay. Kaya hindi na so that's kanalitan. why hindi na, Hindi na binawasan. Kasi imagine mo, pag ito, binawasan ko ba to, ang pangit na fake na. Di ba? Kaya sakto lang. Alright? Sige, sige. Ganda. Ayos na, achieve. Yeah. So, syempre, nobody looks nice on the first 7 days. So, mukha pa siyang nasa Pacquiao. Nakaka-witch. Di ba? Mukha ka pa nag-ulti ni Pacquiao. Okay, so, with every week that passes, paganda na paganda, palit na palit na. So, ngayon, ito, lilit pa lahat to. If you look here, lilit pa lahat yan. Ito, mag-apa to. So, lilit pa lahat yan. Alright? Face ko. Exacto lang. Di ba? Alright? So, balik tayo next week again. Ayan. So, this time, tinanggal natin yung tahig sa labas. Kasi sa loob. So, next week, tanggalin yung tahig sa loob. Sa likod natin. Alright? Yes. Thank you, Balik na Doc. next week. So, hanggang sa nag-second week, third week, 1 month, and then, eto na. So, eto na yung, ano ko, eto na yung ilong ko ngayon. I am 1 month and 3 weeks post-op. Yun lang. And then, I think before ako mag 1 month, kasi nung March 25, nag-birthday ako. So, nag-photoshoot ako. Yun yung makikita nyo rin ngayon. Okay guys, we're done! It's a wrap. Thanks to my friend, Bessie. Pwede mo siyang i-book guys. Ang name niya sa IG is ilalagay ko na yun. Pero, name niya is Marky. And then, my hairstylist. Ganda! Yanni girl. Yanni girl. Yes. Slash Kendall. Handle. Ma'am Kendall. Thank you, Bes, kasi pinotoshoot mo ako and minake-upan mo ako. Sobrang thank you din. Mahal na mahal kita. Photoshoot na yun, ginawa ko din para sa ilong ko and para na rin may post ako para sa birthday ko. Kaya ako nagpa-photoshoot. Ang dami din nagtatanong kung magkano ba yung nagastos ko. All in all, yung nagastos ko sa operation, wala akong ginastos sa bayad kay Doc Yapi kasi it was a collaboration yun with Doc Yapi, and I am also their ambassador na ngayon. So, ambassador na ako ng The Icon Clinic, so wala akong binayaran. Pero, nagbayad ako ng, syempre, fare ko, grab. Ang layo ko pa, Commonwealth pa ako. Yung cardio
cardio, which is, I think, 3K. Nagpa-cardio ako kasi kailangan yun. And then, nagpa-lab test ako, which is around, I think, 5K. 5K plus. Kasi ang dami yung ipapa-test. Pero kasi, kailangan kasi talaga yun. Kasi hindi kayo pwedeng operahan kapag hindi kayo nagpa-test. Puro umabot ako ng mga, let's say, 15K. Kasama na dun yung pamasahe ko lahat. Siguro 15K, yeah. I am now part of the Icon Clinic. Sobra ako nagpapasalamat kay Doc Yapi and sa lahat ng staff ng The Icon Clinic kasi talagang sobra nilang maalaga, sobra nilang napakabait nila. And pagpasok mo doon, hindi ka mapipressure kasi puro lang sila tawanan. Alam mo yun, hindi nyo makifeel na kakabahan kayo kasi nandito kayo sa clinic. Hindi. Ako na feel ko, wala lang, chill lang. Kasi tawanan lang kami ng tawanan ng staff ni Doc Yapi. Okay guys, ito yung mga staff ni Doc. Sobrang liligalig nila. And this is the room. Wow. Ayan. Ay! Ayoko na. Ganda ng room ni Doc. Ay, office niya pala din. Hindi. Ito yung sinusuot ni Doc pagka nag-opera siya. Joke lang, guys. Sa mga nagtatanong kung magkano nga, sabi ni Doc Yapi, nagre-range ang rhinoplasty sa kanya ng 50K to 400K. Tatanong nyo, bakit po ganun? 50K to 400K? Kasi guys, it's a case-to-case problem. So, kung iba naman yung case nyo, kung hindi naman ganun, I think kalala, ewan ko lang correct me if I'm wrong, Doc Yapi. Kung hindi naman siguro ganun kalala, siguro mas mababa. Pero kung siguro mas kailangan ayusin or whatsoever, I think yun yung medyo mahal. But yeah, yun ang sabi sa akin ni Doc Yapi, nag-range ang pagpapa-rhinoplasty sa kanya ng 50K to 400K. Hindi ko na rin kasi hiningi lahat ng details kasi hindi ko rin talaga siya ma-explain. And I think ang makakapag-explain lang sa inyo yan is yung staff nila, the Icon Clinic mismo. So kung kayo talagang desidido na magpagawa, open naman sila guys. From Monday to Saturday, open naman sila. Pwede kayo mag-inquire, pwede kayo pumunta sa clinic nila. Meron sila sa Green Hills, meron sila sa Taguig atin or Ortigas, meron sila. So, pwede kayong magpunta doon para lang magpa-consult, pwede kayong magpa-check kung ano yung gusto nyo ipagawa, kung mag-inquire kung anong mga gusto nyo malaman na presyo ng gusto nyo ipagawa. They're open. And ano naman sila guys ikipag-usap naman sila guys. Hindi naman sila mga masusungit na tao. Kaya yun yung nagustuhan ko sa The Icon Clinic. Yun, gustong-gusto ko pasalamatan si Doc Yapi talaga. Si Doc Yapi and yung bubuo ng The Icon Clinic. Lahat ng staff doon. And kay Miss Vina, sa lahat, sa family ni Doc Yapi. Kasi talagang binigyan nila ako ng chance na matupad yung pangarap ko. And also, sa inyo na rin po lahat na nanonood. Kaya, ayun, ang masasabi ko lang, kung talagang gusto nyo, go for it. Kasi, hindi naman masama. Siguro yung iba, sasabihin na, ba't hindi makontento, ba't hindi na lang maging masaya sa kung anong binigay ni Lord. Guys, I am happy kung ano yung meron ako at kung ano yung binigay sa akin ni Lord. It's just that, gusto ko lang madagdagan yung confidence ko. Gusto ko lang mas ma-improve yung meron ako. And I think wala naman masama doon. Wala naman, may kanya-kanya naman tayo. And kung sa inyo, mali yun, sa inyo na lang yun. Pero sa akin, ginusto ko to and I am more happy sa ginawa ko and sa naging decision ko. Maraming salamat, The Icon Clinic and then Doc Yapi. Thank you, Doc. Ganon ka na. Thank you, Doc, na ako gayon. Ito na yung ilong ko ngayon. Ay, mapapasin nyo, wala akong makeup kasi gabi na, matutulog na ako. Medyo maingay man sa background ko, pagpasensyahan nyo na, nasa Bicol ako ngayon, nasa family ko ako ngayon, so talagang asahan nyo na maingay. Siguro kung nasa Manila ako, wala kayong maririnig na ganito, but it's okay, I'm happy na nakauwi ako. But yun lang, maraming salamat and sa lahat ng mga nanood ng vlog ko, thank you so much and God bless you all. Again, this is Yan Kiranta and welcome back to my channel!
Yun lang. Bye! Mwah.